Febrero 1, 1966. Nangyari ito sa lungsod ng Cavite, February 1, 1966. Ngayon tayo ay nasa ika-60 taon ng paghukom niya. At walang taong gustong maniwala. At ang niniwala, nagpapabaya pa. Kaya meron na lang tayong 14 taon. Bakit ko ikinonsidera ang 100 taon? Sa panahon ni Noe, 100 years nagbabala ang Diyos, 1 siglo. Ngunit walang naniwala sa Diyos maliban sa pamilya ni Noe. 8 tao lamang ang naligtas nang dumating ang baha. Ang sabi ng tao, maniniwala lamang kami pag nakita namin ang baha. Naniwala sila nang makita ang baha. Ang tanong, nakalipas ba sila? Hindi, sapagkat hindi sila nakapaghanda. Hindi sila naniwala sa balita ng tao. Si Noe ba ay tao? Yes. Ako ba ngayon ay tao? Yes. Marami nang naniniwala. Kaya mga Scopus, Luzon, Visayas, at Mindanao. Pero hindi pa sapat ang bilang ni Amang Scopus. Dahil kailangan makahirang siya ng 144,000 bago matapos ang lahat. At walang nakakaalam kung sino at ilan, kundi ang Ama. Kahit ang mga anghel, kahit ang anak ng Diyos, hindi yun alam. Si Amang Scopus lamang nakakaalam at mababasa niyo yan. Sa aklat ni Mateo, chapter 24, walang araw o oras na nakakaalam niyo, kundi ang Ama. Kahit ang mga anghel, hindi ito alam. Kahit ang anak ng Diyos, hindi ito alam. Ngunit ngayon, pinaalam ko sa inyo, upang kayo man ay makapaghanda bago matapos ang pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. Just what? Wala na po ulit pala ito. Anak ko, barkada na alam ko mga pamangkin niya. Kaya gusto kong bigyan liwanag sa inyo, bago matapos ang paghukom, dapat mapasama kayo kung gusto niyo. Kung ayaw niyo, wala akong magagawa. Apo ko, pamangkin ko, kapitbahay ko, hindi naiintindihan kung ano mayroong luwaga sa loob ng ministeryo at ilaw dito. Tinanggap ang pangalan ni Scopus, hindi naiintindihan. Hindi sa pagtawag sa pangalan ng Diyos ang ikaliligtas, kundi nasa iyong pagsunod at pananampalataya. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ano ang sabi pa ni Jesus? 1 chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay isa. Minsan ay tinanong ni Tomas ang Panginoon, Panginoon, paano kami makakarating, makapupunta sa inyong paroroonan? Di namin alam kung saan kayo paroroon. Sumagot ang Panginoon kay Tomas, Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya't ang nakasulat sa aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12. Sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Abliwanag. Sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Eh bakit may Scopus? Yan ang tanong. Eh bakit may Scopus?
Sino si Amang Scopus? Si Amang Scopus, ang ama ni Jesus. Ang ama ni Jesus ay Espiritu, walang buto, walang laman. Sino ang anak ni Amang Scopus? Yung katawan na tinawag na anak ng Diyos. Yung dalam, ang katawan, ang anak ng Diyos. Kaya't ang sabi sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 15, si Kristo ang anyo at karawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Kristo ang anyo at karawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya, sasabihin ng mga bulaan, hindi naman ganyan ang anyo ni Jesus. Eh, ikaw nakita mo? Ikaw nakita mo? At sabihin mo, hindi ng anyo ni Jesus. Kung hindi man yan ang eksaktong anyo, yung simbolo ng kanyang pagka-Diyos nang siya mag-anyong tao, ayan, nasa 3 daliri, sugat sa 2 kamay at paa. Yun ang mahalaga. Tanungin niyo sarili niyo. Ikumpara niyo ang inyong sarili ngayon kung pareho ng anyo ninyo noong kayo teenager. Di ba nababago anyo ng tao? Depende sa pagtakbo ng panahon, paano ikaw ay tumatanda. Ang sabi ng marami, Diyos-Diyosa niya. No, that's not true. Isang kalapastanganan. Pagkat nakasulat maliwanag sa aklat ng Pedro, sa wakas ng panahon ng mga bulaang guro ay magiging lapastangan sa mga tagalangit. Sino yung mga tagalangit? Yan yung mga santo at santa, ang Panginoong Hesus. Mga tagalangit yan. Pero bakit nilalait ang imahe ng mga santo at santa ng mga bulaang guro? Bakit nilalait ng mga bulaang guro ang imahe ng Panginoong Hesus? Ano ba ang Diyos-Diyosan? Hinawin natin. Hindi lahat ng anyot larawan ay Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay anyot larawan na likhang isip lamang ng tao at ginawan Diyos. Ang mga santo at santa, mga imahen na ipinakilala sa atin ng Katoliko ay imahen ng mga taong Kristiyano na sumunod sa Panginoon at nang mamatay ginawa ng imahen para huwag makalimutan. Mali ang naging pagtuturo, hindi kailangan iprosesyon, hindi kailangan pagpiesta, hindi kailangan gawin mong parang Diyos ang mga tao na Kristiyano na pumanaw sa unang siglo. Ngayon, nasa ikailang siglo na tayo, Joshua. Tayo nakatuntong na sa ika-21 siglo. Dahil yung 1966, February 1, yun ay ika-20 siglo, yung 66. Nasa ilalim na yun ng 20th century. Ngayon tayo ay nasa ilalim na ng 25th century. 21st century, yung 25 years, ay nasa ilalim na yun ng 21st century. Kaya yung February 1, 1966 ay nasa ilalim yun ng 20th century. May magulang kayo? Wala. May magulang ba kayo? Buhay pa ba magulang nyo? Kung ang lanyot larawan ng tao na nag-exist sa mundong ito, katulad ng mga imahe ng mga santo at santa, ay Diyos-Diyosan yan. Di Diyos-Diyosan din ang mga larawan ng inyong magulang. Diyos-Diyosan din ang lanyot larawan ng inyong mga nuno. Hindi yun ang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan may maliwanag na kasulat sa aklat ng Gawa, chapter 17. Ito ay likhang isip lamang. Ginawa ng imahen at ginawan Diyos. Yun ang Diyos-Diyosan. Hindi nag-exist sa mundong ito. Ang ibig sabihin ng hindi nabuhay sa mundong ito. Yun ang mga Diyos-Diyosan. Nilikhang isip lamang ng mga matitigas ang ulo. Ginawa ng imahen at ginawan Diyos. Pero yung mga imahen na nasa malaking simbahan, hindi yan Diyos-Diyosan. Yan ay taong nabuhay sa mundo noong 1st century ng magkatawang tao ang Panginoong Jesus.
Sila ay nabuhay ng first century at sumunod sa mabuting balita. Yung sumulat ng Mateo, ang sumulat ng aklat ng bagong tipan ng mga apostoles at mga lingkod ng Diyos ay nag-exist yan. Nilalait ang kanilang imahe ng mga bulaang guro, lalo na ang mga pastol na natatakaw ng ikapu. Pagkatapos ang babasahin sa inyo ay aklat ni Mateo, aklat ni Judas Tadeos, aklat ni Santiago, aklat ni Juan, aklat ni Marcos. Di ba kayo nililinlang? Di ba nililinlang kayo? Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa paniniwalang dito'y matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ngunit ayaw niyong lumapit sa akin, sabi ng Panginoon, nakasulat. Sinasaliksik niyo ang buong kasulatan. Sa paniniwalang dito'y matatagpuan niyo ang buhay na walang hanggan. Ngunit ayaw niyong lumapit sa akin. Ng first century, kayo ba'y makalalapit sa Diyos? Hindi. Ang tanong ay, bakit hindi? Yun. Kasi hindi ka pa tao ng first century. Nuno mo nga hindi pa rin tao. At nang magkatawang tao ang Panginoon, wala pa rin tayo sa mundong ito. Kahit ang ating wala pa sa mundong ito. Pero siya pinaniniwalaan natin. Uy, biyaya sa atin. Nakalimutan. Isipin ninyo. Hindi nyo ito maunawaan kung hindi kayo makikinig. Kung nasa isip nyo ang Diyos ay isa lang, yes, iisa lang ang Diyos. Walang maraming Diyos. Pero sabi ko, maraming Diyos ang sinasabi. Pero isa lang ang tunay na Diyos. At yung tunay na Diyos ay si Amang Skopos na Jesus nang siya ay magkatawang tao sa gitna ng mga Hudyo. Kung kayo ay Kristiyano na matuwid, sabihin niyo sa akin, kailan sinilang si Jesus sa Bethlehem? Sabihin niyo, December 25. Sumunod lang kayo sa turo ng mga bulahan. Ang tunay na kapanganakan ni Jesus, October 1, 8 BC. Hindi December 25, first century. No. Ang tunay niya kapanganakan ay October 1, 8 BC. Kaya't nang tumuntong ang 1 AD, ang Panginoong Jesus ay 7 years old na. Namatay siya sa krus ng April 3, 33 AD. Ilang taon siya nung matay? Kung kayo matalino, ilang taon siya namatay ako? Ha? 45? 25? Mali. 33 AD na nga namatay eh. 33 AD plus 7 years. Di ba BC? 7 years old na siya during BC. 7 plus 33. Sa 40 years old siya nang mamatay. Nabuhay sa ikatlong araw, April 5, 33 AD. Yung mga apo ko, hindi alam. Kasi tumanggap sa Diyos, hindi pinagpatuloy. Nakita lamang yung pamagat ng pelikula, hindi na sinaliksik, hindi na alam kung anong mga nangyayari sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Skopos. Pagkatapos mag-request, gusto ako pa mabibinya. Fine. Siyempre, ako po, hindi ko kayang tiisin. Pangalawa, nasin pa ito kung naka-naka. Manaka-naka. O sipin ninyo. Manaka-naka. Kung kayo ang nuno, hindi ba kayo magagalit sa iyong mga apo? Kung kayo ang nuno na ginagamit ng Diyos, hindi ba kayo mangangamba?
ng mga apo mo, mga pamangkin mo ay maiiwan mo sa labas ng banal na lungsod. Dahil hindi lahat ay makapapasok sa banal na lungsod. Ang banal na lungsod, ito ang makabagong paraiso. Sa panahon ni Eva at Adan, gubat. Pero sa ating panahon, ito'y lungsod, banal na lungsod. Modern city. Yan ang bagong paraiso. Na doon sa bagong paraiso, doon ilalagay ang mga magtatagumpay. Many are called, but few are chosen. Yung apo ko, yung pare mo, Joshua, ako na binigyan. Ayan lamang ay hindi makasilip sa santuaryo. Kasi ang pananampalataya hindi pilitan. Ito'y pusang loob na tinatanggap. Mula sa puso. Ang daling sabihin, ako'y nananampalataya. Paano ka nananampalataya? At tawag ka, pakikinggan ba ng Diyos ang tawag mo? Ganyan hindi ka naman nananampalataya ng tama. Ulitin ko, ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sige nga. Ano ang utos ng Diyos Ama sa panahon ni Moises? Di ba 10 commandments of God? Oh, pagka kayo sumasamba sa malaking simbahan, naando na hantat sa inyo sa pintuan bago pumasok yung 10 commandments of God. Ang tanong, yung ba ang utos sa Hentil? Yung ba ang utos sa Hentil? Yun ay utos sa mga Israelita. Sa panahon ni Moises. At sa mga sumunod na siglo ng kanilang buhay nang sila'y pumipilingan ng Diyos. Ang Diyos sa panahon ni Moises, si Jehovah. Si Jehovah ng magkatawang tao, si Jesus. Si Jesus sa bumalik pangalawang pagkakataon, si Iskoptos na. Paano yan umikot at uminom? Mga kapatid. Alam niyo ba yun? Hindi. Kasi ang alam niyo lang, pera. Paano ako kakain? Paano ko iinom? Paano ko magdadamit? Puro panlaman. Puro panglaman lamang ang inyong alam. Paano kaluluwa niyo? Paano ang kaluluwa ninyo? Nang bumaba siya mga Iskoplos ng Pebrero 1, 1966 ay idinektaran niya bilang hukom na dumating, hindi tagapagligtas. Hukom siyang dumating, hindi tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas, siya mga Iskoplos ay hukom na dumating. Hahatol sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Ang tanong, payag ba kayo na mabubuhay ang mga nasa sementeryo? Ang mga nakabuon at nakalibing sa mga memorial ay mabubuhay? Papayag ba kayo? Ikaw, brother, payag ka? Pag nabuhay, pag iyon nabuhay, zombies yun. O gusto nyo mamuhay kayo sa gitna ng mga zombies? Hindi yun ang bubuhay ng Diyos. Ang dinatnan ni Amang Iskoplos, yung taong mga buhay na kumakain, umiinom, nakaririnig, nakakakita, nakapagsasalita, yun yung mga meron doong patay, merong buhay. Pero ang sabi, lahat ay patay. So lahat tayo namatay sa second mystery ng ihayag ng Diyos na hukom na lahat tayo ay patay na kanyang dinatnan. Eh, sino yung patay? Yung mga taong patay ang pananampalataya. Yun ang bubuhayin. Naintindihan niyo po? Mga ninong, yun yung mga taong patay ang bubuhayin. Yun yung mga patay na bubuhayin. Mga nabubuhay sa mundong ito, pero patay ang pananampalataya. At kung ikaw'y masusumpungan mo ang Diyos sa pangalang Iskoplos,
Dumarating ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya isambahin sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Ang sabi ng mga bulaang guro, ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan, walang Diyos-Diyusan. Kaya ang mga Katoliko natakot. Lumipat sa mga nananakot. Tapos, hindi ginamit ito. Dinila naman sila ng ikapu. Tinira napakaraming love offering. Yung bang ikapu, turo ni Jesus sa Kristiyano? Joshua, hindi. Ang ikapu ay turo sa mga Israelita, hindi sa Kristiyano. Ano ang turo ng Panginoong Jesus sa Kristiyano? Magbigay kayo ayon sa dikta ng iyong puso. Hindi 10%. 10% during the time of Israelites in time of Moises and prophets. Pero sa mga Kristiyano, dahil alam ng Diyos na umiusod na ang taon ng sangkatauhan ay umuunlad na at dumarami na. Kaya, hindi na ikapu ang itinuro niya sa Kristiyano. Magbigay kayo ayon sa dikta ng inyong puso. Ang pinagkaloob kung walang bayad, ibigay nyo rin walang bayad. Ano pa ang sabi? Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, huwag kang hihingi ng anumang kapalit o kabayaran. Pagkat ang iyong amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuting ginawa sa iyong kapwa. Lahat yan ay nilabag. At ang lumabag yan, ang tawag yan, maliwanag, Antikristo. Meron pa? Nagmisa sila sa General Trias. Hindi kayo, binabotis mo itong mga ninong sa kanila. So, naintindihan niyo kung ano ibig sabihin ng bautismo? Ang tubig ay tulad sa tubig ng buhay. Ang tinatawag na tubig ng buhay ay salita ng Diyos. Binubuhos ang tubig sa ulo upang ang ilagay sa isip natin ay yung salita ng Diyos. Hindi yung pera, o hanap buhay, kailangan makarating ako doon, yayaman ako, gusto ko yumaman, gusto ko ng kotse, gusto ko ng ganito, malaking bahay. Yun ang laman ng utak natin. Pero, ano ang gusto ng Diyos? Wala akong nabasa rito. Ilagay nyo sa inyong utak ang pera. Ilagay nyo, pangarapin nyo sa ng inyong utak na kayo yumaman sa mundong ito. Pangarapin nyo sa mundong ito na kayo maging mataas at mayaman na walang makakapi. Yan ang common sa ating tao, di ba? Namumuhay na makalaman. You are after for the pleasure of your flesh. Ganoon tayo namumuhay. Bakit ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha? Dahil nakita ng Diyos na ang tao halos namumuhay na sa kita ng laman. Nasa ng laman. Nakalimutan na may utos ang Diyos na dapat sundin. Ay puro kita ng laman ang kanilang pinagpapaguran. Ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Huwag kayo mag-impo ng kayamanan dito sa lupa, pagkat yan ay mawawala. Mag-impo kayo ng kayamanan ay sa langit. Doon ay walang tanga o kalawang na naninira. Dumating si Amang Scotus. Ang sabi sa aklat ng Juan, chapter 16, verse 13. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. Mag-iwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating sa
Sa palagay niyo ba, malalaman ko na ang tunay niyang kapanganakan ay October 1 sa tao lang? No. Ang banal na espiritu ni Amang Scopus, ang banal na espiritu ni Jesus ang nagsabi, ang tunay kong kapanganakan, October 1. Doon sa Cavite City. Pagdating dito ng Ama ng kanyang kapangyarihan dito, 8 BC. Idinugtong yung 8 BC mga anak. October 1, 8 BC, nang ako ay sila. Sa Bethlehem. Diba ang ating mga bulungan? Anak, maging po kayo ka na eh. Kamusta yun ako ko? Yan ba yung babae? Ito ko yung klase. Kaya maunawaan niyo mga kapatid. This is a good time for you and for me. Pero much for you. Dahil kung hindi maintindihan nyo, hindi nyo dadaan-daanan lamang ang inyong scriptilo niya na hindi nyo alam. Nasa kamay nyo na, nakikita na ninyo ang paghahari ng Diyos. Ayaw nyo pang pasakop. Ang nagpapasakop sa Diyos, sumusunod sa kanyang aral at turo. At ang unang-unang aral at turo ng Diyos na nakasulat pa sa Lumang Tipan sa 10 Commandments, igalang nyo ang araw ng pamahinga. Number 1 niya. At inulit yan ng Panginoon at ipinakita ng Panginoon saan siya mag-anyang tao. Paano iginagalang ang araw ng pamahinga? Hindi nga lang araw ng pamahinga. Pati araw-araw, ginagalang niya. Dahil siya ay nasa misyon ng paghango sa mga tao sa karinlan. Ngayon, kami nagpapahayag. Tumanggap ang nais tumanggap, maniwala ang nais maniwala. Hindi namin pwedeng pilitin. Ang maniwala, swerte. Hindi lahat ng niwala mananatili dahil dito ay binibistay ka ng Diyos. Babautismuhan ka sa pagsubok. Ang pagsubok ay yung apoy na dadali sa iyo. Pag nakapasa ka sa pagsubok, tagumpay ka. Pag hindi ka nakapasa sa pagsubok, talo ka. Dahil yung magtatagumpay lang ang bibigyan ko ng nakatagong pamana. At bibigyan ko rin siya ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakaalam maliban sa tatanggap niya. So, alam na nila, yung mga apo ko, alam na nila, tinanggap. Pero, nagkukulang pa rin. Nangaluan yung mga kapatid. Nagkukulang, hindi. Mga pumangking mga apo ko na ito. Bagay, meron pa yung 40 years kung aabot kayo sa 40 years. Ilang taon ka na ngayon? Iha? 22 plus 40 at the age of 66. Ano? 22 plus 40, 62 ka. Palagay mo, buhay ka pa at the age of 62. Natanggapin ko si Amang Scopus bilang aking Diyos. I'm 25 going to 26. Now, I'm 70 years old. Patuloy na ipinapalaganap ang pangalan ni Amang Scopus dahil ito ang aking objective. Ito ang objective na saman ipalaganap nyo ang aking bagong pangalan. Maniwala ang nais maniwala. Sumunod ang nais sumunod. Pasakop ang nais pasakop. Kaya nandiyan mga pamangkin ko, apo ko, lalakad din lang, nahayaan ko. Kasi kailangan nila yung pusang ko. Hindi pwedeng pinipigil. Namatay na ang lola mo.
Noon yung puwersa, talagang pinipilit. Hindi na pilit. Ako pa ngayon makakapilit. Namatay si Lolo, hindi rin kayo napilit. Ako pa ngayon pipilit. Bahala kayo sa buhay nyo. Andito naman nun. Pero pagka lumapit, welcome. Siyempre ako. Pamangkin. Pwede ko batisin? Hindi. Kaya itong pagkakataong to, chance ako. Pagkakataong ko to para ang mga apo ko ay maliwanagan. Ako pa rin niya. Kasi ba yan, manaka-naka. Pero nung tinatrabaho, hindi na kasi ba? Ngayon, dalawa na ang santuario. Meron din doon sa General Trias. Yung dumating, nagmisa sila. Ayun, ang mga elders na namamahala doon sa General Trias. Ang mga ibang apo ko ngayon ay naandito sa General Trias na rin. Dahil ang Park Lane after the bridge, that's General Trias na yan. Barangay San Francisco. Diba? Ngayon, doon sa Barangay San Francisco, doon sa tahanan ni Elder Dinatrice Reyes. Reyes sila. Reyes yung mga apo ko. Mga Reyes Torres. Herrera. Si Joshua, Reyes yan. Pasensya na kayo. Kasi this is my time. Para lang maunawahan ninyo. At kung ikukwento ko sa inyo lahat, para lang kayo maliwanagan, hahaba tayo, di ba? Gusto niyo bang umaba? Ang mga apo ko, kaliliit. Ngayon ay mga binata na. Dalaga, maliit. Ngayon dalaga na. Maraya. Ano pangalan mo, anak? Aliana. Si Aliana. Bakit hindi ko matatasan yung Aliana? Hindi ko napakikita eh. Kaya kung makakita, pupunta ako doon, makakita ko siya. Kung lagi kong nakikita, hindi alam na alam ko. Di ganoon din siya mga Scopus. Hindi naman kayo nakikita eh. Sino ka ba? Boy, Diyos ka po eh. Huwag mong sabihin Diyos ay alam na lahat. Okay? Pinaunawa ko lang sa inyo. Pag ang isang tao hindi mo laging nakikita, nakakalimutan niya yan. So gayon din, ang Diyos. Di ka naman kita nakikita sa santuario ko. Sino ka ba? Kaya laging nakikita. Di kita, alam ba, kilala ka? Kaya huwag kayong magtataka, bakit sasabihin niya mong sundog nga, hindi kita kilala. Alam po ako ni Veronica, sinong Veronica? Ang nakikilala ko, yung nakikita ko sa santuario. Nanuwa niya yung ko na, mahalaga yung pakikipagtipon. Kaya nga itinakda ang araw ng pamahinga upang magtipon ang iglesia. Ang iglesia, salitang Kastila, nang ibig sabihin sa wikang Tagalog, mananampalataya. Lahat ng naniniwala kay Jesus, iglesia ni Kristo. Hindi pwedeng ang kinin ng isang sekta na sila lamang ang maliligtas. Pero sinasabi ko sa inyo, yung nag-aangkin na sila ay may kaligtasan, walang kaligtasan dahil sila ay antikristo. Antikristo ang nag-i-implement ng ikapu. Antikristo ang nangihingi ng bayad sa mga serbisyo. Antikristo ang mga lumalait sa mga imahe ng mga pinagimbanal ng Diyos. Paano sila maliligtas? Antikristo. Ano ibig sabihin ng Antikristo? Kalaban ni Kristo, Jesus. Ang lahat ng kumukontra at dumalabag sa aral at turo at utos ng Panginoon, Antikristo. Antichrist. Ano niya ibig sabihin? Ang tanong, paano ang Roman Catholic? Antikristo din. Diyan ako galing. Sa Antikristo ako galing, pero andito ako ngayon. Dati nagpupursyan, ngayon hindi na.
Nagpipiesta, masaya-masaya ako at nagpiesta. May pagkain, may banda pa. Saya-saya. Ngayon hindi na. Ang pinaka-piesta namin dito ay yung pagdaraos ng anniversary. Pagdaraos ng October 1, ng tunay na kapanganakan ng Panginoon Jesus na nalalapit na, this coming month. No? At February 1, yung pagbaba ng banal na Espiritu sa ating panahon noong February 1, 1966. At May 1, para sa kabataan. Founding anniversary ng Hasik BNMNS. Para ang kabataan ay malingap, para ang kabataan ay huwag mapabayaan. Ang Hasik BNMNS ay hindi likhang isip ng tao. Ito'y Diyos ang may pamaraanan upang malingap ang kabataan. Dahil sabi ni Jesus, sabi ni Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Amen? Yung mga apo ko, ikabanong hikabang, hindi kasi sila makinig yung salita ng Diyos. Ha? Puyat ka? Ikaw puyat din? Taba mo na ngayon, ha? Sino ba yung nanalo sa apo ko? Si Basti. Ha? Si Basti. Si Basti. Okay. Si Basti ay slender pa. Ha? Isipin mo, nagugala, 10:30 pa lang yun. 15 minutes, tapos ang binyan. Di ba mas maganda kayo muna ang binyagan? Para kung ang bata ay palalakihin nyo, alam nyo paano palalakihin ang bata. Ilalagay dito ay ang tubig ng buhay. Ang tubig ng buhay ay ang aral at turo ng Panginoon Jesus. Amen? Nakasulat ang sabi ni Jesus, ang isinilang sa laman ay laman, at ang isinilang sa Espiritu ay Espiritu. Sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangang isilang na muli. I'm trying my best na maibigay sa inyo ang proseso paano nyo sisilang na muli ang inyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Kung hindi kayo may sisilang sa tubig at sa Espiritu, hindi kayo paghaharian ng Diyos. At ang Diyos ay naghahari sa pusong malinis. Ang pusong malinis, iyon ang tahanan ng Diyos. At ang may pusong malinis, sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. Iba yung utos sa panahon ni Moises, iba ang utos sa panahon ng mga apostoles, at iba rin ang utos ngayon. Ang utos ngayon ay 11 batas panglinis. Ang 11 batas panglinis ay buod ng 27 books of New Testament. Alisin ang kapalaluan, ang ibig sabihin ng kapalaluan, mayabang na sinungaling. Alisin ang kayabangan at kasinungalingan. Bakit? Bakit ngayon tayo ay nasa iskandalo ng flood control? Flood control. Ano tawag daw sa ang init, di ba? Maraming makukulong. Huwag kang papasok sa flood control. Tandaan niyo, mga kapatid. Ang mga mayayabang at mga sinungaling na mga nakakuha ng proyekto sa DPWH, yay mga palalo. Tingnan si Vizcaya, ilan yung luxurious cars na? 20 plus. Oh gosh. Pinagmamalaki pa. Kaya maisipan nyo, magpasalamat tayo, may Pangulo tayong mga talino. Dahil sa kay Pangulong Bongbong, nalahat ngayon ng katiwalian ng DPWH. Na noong pang panahon niyan ni Duterte at ng mga sinundan ni Duterte. Patuloy na mamayagpag ang mga kurakot pamamagitan ng DPWH. Mga district engineer, regional engineer. At kung ang DPWH ay matalino, dapat sinusuri niya ang kanyang mga division. Hindi niya hinahayaan ang ganoong corruption. Sino nagdudusa? Tayong tao. Ang mga mamayang may hirap ang durusa. Inilalaban ba ng Pangulong Marcos
Yes, pero nilalait pa rin si Marcos. At kung kayo matalino, alam niyo dapat yung kung yung dapat ninyo. Ang Marcos, 30 taong nilait, pero hindi gumanti. Mabayad pa rin sila hanggang ngayon. Nilalait pa rin, di pinapatuloy. Pero itong mga kurakot, isko, sira ng sira, paninira ay walang hampay, siya ay naman doon di makapaliwanag kung ano yung confidential fund saan napunta. Kung kayo matalino, alam niyo kung sino ang nasa Diyos. Sinasabi ko, ang nasa Diyos ay Marcos 6. Ano sabi ni Duterte noong during his term? No? Kailangan humanap kayo ng isa pang Marcos. Siya na nagsabi. Parang makaupo na si Marcos, siya rin ang naninira. At sino nagsalita? Ano sabihin ang Diyos, pag ginamit yung kanyang salita, ginamit ang kanyang boses, na humanap pa kayo ng isang Marcos. Walang makagagawa kundi ang Marcos. Pagkatapos ngayon, isa rin siya sa naninira kay Marcos. But because of politics. Ano sabihin niya yun? Sino ang gumamit sa kanya? Ang Diyos ang gumamit sa kanya. Pinauunawa na kailangan makabalik ang Marcos sa administrasyon, sa pamahalaan. Pag sila ang may puso, alam ng Diyos yun. Sila ang may puso. Na kaya, may malasakit talaga sa bayan. May malasakit sa mamamayan. Pero malaya ang politika eh. Ang politika matindi. Kaya maintindihan yung mga kapatid. At siya man iskapos na sa amin. Sa amin na nasamba. Nung nabubuhay pa ang lola mo, siya ang ginamit ng ama. Ibabalik ko ang tunay na ama ng bansang ito. At ang tunay na ama ay si Marcos. Si Marcos ay pinagkaisahan din ng mga demonyo. Kakutsaba ng CIA. Pero hanggang ngayon, minakulong ba sa Marcos? Wala. Kasi puro paninira lang yun. Dahil ang tunay na nasa puso ng Marcos, pagandahin ang bansa, bigyang kaunlaran ang Pilipinas. At yan ang kay Bongbong Marcos. Amen. Amen. Meron ba kayong naintindihan? Joshua, sana anak po, ikaw maging daan. Talino ka? Nalulungkot ako, pero wala akong magagawa. Malaya ang lahat. Pero baka ikaw magpakita ng halimbawa para sa iyo. Kayo, mga apo, sumunod kayo. Sakuyan nyo. Kasi ba yan? Tinamad lang atong lately. Pero kasi ba yan? Sumama ka na. Ang tanong ko, ikaw ba'y kasal daw sa nila? So malaya kayo. So pag-aralan nyo mabuti, ang kasal ay sagrado. Huwag kayong magpakasal kung di pa kayo sigurado sa inyo. Pero dahil may anak na kayo, siguraduhin nyo tama ang desisyon. Para sa magandang kinabukasan ng bata, kaya tama ang desisyon. Ang kasal ay hindi pinipilit. Ito'y inihayag ng dalawang pusong tama. Pinagkakaisahan na sila'y magpapasbas at magpakasal. Ilang taong ka na Ria? At the age of 25, you are free as a person. Kayo na magdidesisyon. And you are now 33. Ilang taong ka na? 33. Kasi huwag niyong hayaan ang bata ay lumaki na illegitimate. Hayaan niyo namang lumaki ang bata na may bagay na siyang hindi at nanganak. Na siya hindi illegitimate.
Naintindihan niyo? May batas sa langit, may batas sa lupa na dapat na ilalam. Sa Diyos, basbas lang, pwede na. Kahit walang kasulatan. Pero sa lupa, kailangan may kasulatan. Diba? Para may labang ka bilang babae. At dito ang kasal, libre lahat. Gamot, panggagamot, libre lahat. Ang binyag, libre. Lahat, pati lahat ng serbisyo, walang bayad. Pinauunawa ko yan sa inyo. Kung gusto niyong alamin at dugtungan ang karunungan na narinig niyo ngayon, you are welcome every Sunday. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. 3 hours of worship. Para kayo makapakinig ng mga kakaibang aral. Ang 11 batas panglinis ay buod ng 27 aklat. Kailangan paano kayo sisilang ng muli? Ang sabi sa aklat ng 1 Pedro chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng nanay o tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. At para alin na madali, basahin ang 27 books of New Testament na isinulat ng mga alagad ng Panginoong Hesus o sundin ang 11 batas panglinis. Pag nasunod nyo ang 11 batas panglinis, nasunod mo ang lahat ng aral na itinuturo sa 27 books of New Testament. Ang Old Testament ay aklat at ebanghelyo sa mga Israelita, hindi sa Kristiyano. Pero may mga pahayag ang mga propeta na pwedeng magbigay suporta sa ebanghelyo na nasa New Testament. Kaya pag nasunod mo ang 11 batas panglinis, nasunod mo na ang utos ng Panginoon. Ano ang 2 utos ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at buong lakas. Iyan ang pinakamahalagang utos. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa 2 utos na iyan ng Panginoong Hesus, nauwi ang 10 kautusan, yung 10 commandments of God at ang turo ng mga propeta. Ngayon, isa lamang ang utos. Yung 2 utos ng Panginoon, inuwi na lamang sa isa. Manatiling maamo. Paano manatiling maamo? Para makuha mo ang kamuan, sinama niya mga Scopus yung 10 para ikaw ay maging maamo. At ang 10 isinama, yan ang pagkapamuhay ng Panginoon. Wala sa Panginoong Hesus ang kapalaluan. Wala sa Panginoong Hesus ang kataasan. Wala sa Panginoong Hesus ang kaharutan. Wala sa Panginoong Hesus ang init ng ulo. Wala sa Panginoong Hesus ang ngit-ngit sa kapwa-tao. Wala sa Panginoong Hesus ang paghatol sa kapwa-tao. Wala rin sa Kanya ang paghamak sa kapwa-tao. At hindi niya ginagawa ang ayaw niyang gagawin sa Kanya. At higit sa lahat, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Pag nagawa mo ang 10 yan, andoon ka sa 7. Maamong kordero. Si Jesus ba tinawag na maamong kordero ng Diyos? Yes. At ang maamong kordero, hindi tigre. At ang maamong kordero ay tinutulad ni Jesus at ang iglesia ay sa tupa. Ang iglesia ay nalintulad sa tupa. Pero ang iglesia na dinatnan niya mga Scopus dito sa lupa, mga leon, tigre, kambing, may ilap na hayop ang katulad. Kaya diniktaran niya na ito'y daigdig ng mga patay. Kaya bumaba siya mga Scopus upang tayo ay hanguin sa daigdig ng mga patay. At mabubuhay lamang ang mga patay kung makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Saan? Sa palengke. Na may dalang supot. Sa kalsada, sa bus, na may dalang supot at sobre. Dito lamang. Dahil ang sabi ng Diyos, gawin niyo muli ang aking templo. Kumuha kayo ng kahoy sa mga bundok at gawin niyo muli ang aking templo. Sa aklat ni Ageo yan.
At doon ay yahayag ko ang aking kaninningan. Ano ba yung kaninningan ng Diyos? Ang kanyang aral turo ay kaninningan. Kaya doon ito'y makakapakinig kayo ng tunay na aral turo ng Panginoon. At bumababa siya. Kung hindi nyo nakakita, bumababa siya. At makikita nyo paano bumababa ang banal na Espiritu sa kanyang mga pinakasama. Dapat ang sabi sa aklat ng Joel, chapter 2. Sa wakas ng panahon, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa maraming tao. Babae o lalaki, bata man o matanda, pati sa mga alipin. Kaya makikita nyo minsan dito parang mga pinaalihan ng masamang Espiritu kasi nanginginig. Nanginginig ang mga binababaan ng banal na Espiritu. Nakasulat pa, yes, sa panahon, sa wakas ng panahon, yayaligin ko ang langit at lupa. Ito langit. Ito lupa. May yayaligin. Hindi yan. Hindi yun. Pag yun ang niyanig at ito, wala. Magugunaw ang mundo. Magugunaw ba ang mundo? Pay ka, brother? Ang mundo ay mundo. Mananatiling mundo. Tirahan ng mga anak ng Diyos. No? Pero aalisin ng Diyos ang mga sukal sa mundong ito. Aalisin niya yan. At yung pag-alis niya, hindi yan bigla, unti-unti. Sa mga iglesia, aalisin yung masamang isipan, aalisin ang masamang asal, aalisin ang masamang pananalita, aalisin ang mga gawa, masamang gawa ng kamay. Masamang gawa ng paa, aalisin yan. At mawawala lamang yan kung makikinig kayo sa aral ng Diyos. Ang aral ng Diyos ay kapangyarihan na babago sa mga bubuhay sa mga patay at babago sa mga pagkatao ng tao. Naunawaan mo iyo? Taga saan ka? Sa Banglang din po. Sa? Sa Banglang. Kapatid ko ako. Ni? Kapatid mo. So, daan dyan kayo. Nandiyan din sila. Oo, yeah. Pwede ka sunod. Sabi niya, kapatid. Kayo, Ikaw, brother, saan ka? Gentry din? Okay. Ikaw, sister? Taga saan ka? Mendes. Mendez. Okay, baka makarating kami sa Mendez. Ikaw, Iha? Gentry din? Okay. Kayo mga po, gentry din o sabang? O salitran? Sabang ano? Doon kayo sa ba, di ba? Okay. Ikaw, Jeffrey ka na rin. Ikaw, Iha, Jeffrey. Kayong mag-sweetheart. Dasmabayan. Ha? Sa Dasmabayan. Dasmabayan. Ano pinito mga? Arman po. Arman. Kasi ako tubong Dasmariñas talaga. Kaya, in my batch high school, sa Immaculate Section, nila ko mga classmates ko, ang mga pinito. So, from 1982 up to present, after more than 30 years, siyempre, ang dami nang nabago sa Dasmariñas. Marami ng mga taga-ibang lugar ang naandito at naninira, hindi na mga purong Kabiteño. Ang Kabiteño nahaluan na ng iba't ibang lahi din na mga taga-ibang. Pero ang mga Herrera, talagang Dasmariñas siya. Diba? Dasmariñas talaga ang mga. Kaya sa inyong lahat, kung ayaw ng ibang bansa, ng ibang bayan, tayo sa Cavite. Maramdaman ni Amang Escopus na dito sa Cavite ay tinanggap siyang malaya-malaya. Ngayon ako ay papunta ng Palawan by next month. Nag-iintay sa akin ng isang compound sa San Vicente, Palawan. Para lingapin sila roon dahil namatay ang isang reverend na namamahala doon. Ngayon ay nanabig sila na makapakinig muli ng tinig ng Espiritu Santo. Kaya pakiusap sa akin, magsama ako ng mga medium na ginagamit ni Amang Escopus. Kaya mga 3 medium ang isasama. Kaya kami nakapagtatravel, libre lahat eh. Nagtutulungan lang ang iglesia. Dahil yun ang tulong, yun ang aral ng Panginoon. Magtulungan ang iglesia. Magtulungan ang mananampalataya.
Hindi naman kami tutulungan dito ng Roman Catholic. Hindi lalo kami tutulungan ng Iglesia ni Manalo. Hindi kami tutulungan ng mga born again puno. Pero sabihin ko sa inyo, dito lang sisilang ang tunay na born again. Yung tumatanggap sa pangalan ni Amang Iskop. Yan, sisilang ang tunay na born again. Pagka nasunod nyo ang 11 batas panlinis, you are a true born again Christian. Sa Jesus ba naging born again Christian? Ang tanong, sa Jesus ba ay naging born again Christian? Yes! Siya ang unang-unang born again Christian. Kaya inyo sumunod ang Panginoong Jesus sa Amang nasa langit. Kaya nasunod niya yun, no? Lahat. Yun ang pagkapamuhay ng Panginoon. Wala sa Panginoong Jesus ang kapalaluan. Wala sa Panginoong Jesus ang kataasan, ang kaharutan, ang karamutan. Wala sa Panginoong Jesus ang init ng ulo. Kasi hindi niya ginagamit yung bugso ng damdamin. Yung init ng ulo, bugso ng damdamin ang ibig sabihin niyan. Okay? Pagka naging bugso, ginamit yung bugso ng damdamin, mura ka ng mura. Wala kang iniisip kung tama o mali sinasabi. Pagka bugso ng damdamin ang ginamit ko ay para kang tigre, para ang leon. Pero lahat ay nagagalit. Lahat ba tayo nagagalit? Ano yung ngit-ngit sa kapwa-tao? Napupuot tayo sa kapwa. Ngit-ngit. Kaya ang napupuot daw sa kapwa, mamamatay tao. Di ba pag napuot ka sa iyong kapwa, sisiraan mo na yan? Napuot sila kay Bongbong, sinisiraan katakot-takot si Bongbong. Kahit wala namang ginagawa. Kaya yung mga naninira, hindi yung anak ng Diyos. Yun ay anak ng Diablo. Naunawan nyo. So, kasama ba kayo sa naninira ng kapwa? Kasama ba kayo doon? Pag kayo nanira, pinapatay mo yung sinisiraan mo. Dahil pinapatay mo ang kanyang pagkatao. Ang paninira ay ngit-ngit at pot sa kapwa. Yun yung pagpatay. Sa panahon ng mga Israelita, huwag kang papatay. Di ba? Nakautos siya sa 10 commandments of God. Pero nang dumating ang Panginoong Jesus, ang napupot sa kapwa ay mamamatay tao. Nakasulat. Ang napupot sa kapwa ay mamamatay. Kaya huwag kayong magingit-ngit o huwag pupot sa kapwa. Ano pa? Manatiling mamo tulad ni Jesus. Huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamakin ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa, ang dinas kayo siya, patawarin sa iyong nagkasal. Pag iyan ay inyong nasunod, you are a true born again Christian. Gusto mo maging born again Christian? Alaya? Ako? Hindi kayo maging born again, hindi naman kayo sumisimba. Yung sumisimba, hindi pa rin makapase. Paano yung hindi sumisimba? Di lalo hindi makakapasa. Di ba? Yung nga hindi sumisimba ay hindi makapasa. Lalo na yung hindi sumisimba. Hindi nakikipag-ipon. Andiyan mo ako. Kamusta siya? Nabia mo. Pinobia mo. Tulog ka lang. Ha? Oh, alam mo ako, kaya kita sinasabihan, baka dumating ang araw, nasa maganda ka ng buhay sa piling ng Diyos, ay ayayain ka ng nobya mo, papasok sa malaking simbahan na ito ang papakasal. Nasabi ko sa iyo, ikaw ang nagdesisyon mo ako. Wala nang kaligtasan sa second mystery. Ang sabi ni Amang Iskopkos, wala ako sa malaking simbahan, wala ako sa magandang templo, sapagkat ako'y kinakalaka lamang nila, pinagbubundutan ng tiyan at ng bulsa. Wala ako sa kanila. Nasaan po kayo, Ama? Nasa inyo, mga anak. Nasa inyo na tumatanggap sa aking agong pangalan. Ako'y kapiling ninyo. Saan man kayo magpunta, kayo'y kasama. Ako'y kasama. At nararamdaman ko yan. Nag-mission ako sa Mindanao, doon. Walang pagbuburi na hindi siya nababa. Tanda mo, anak, saan ka man pumunta, ako'y kasama. Di kita ko kabayaan. Maniwala kayo, hindi ako'y namatay noong 2022. Pero binuhay ako ni Amang Iskopkos, ngayon ay nagsasalita sa inyo. Bakit? Kailangan pa ako. Kailangan pa ako
para may palaganap pa ng malawakan ang kanyang bagong pangalan. Biyagin na tayo. Nabinyagan ko na ba kayo? Anong buwas ng tubig? Ang tubig ay simbolo ng tubig ng buhay. Ang tubig ng buhay ay aral at turo ng Diyos. Lumang tipan para sa mga Israelita, bagong tipan para sa mga Kristiyano. At ang updated rules and commandments of our Lord ay ang 11 laws of cleanliness. Ayan ang tulit sa wikang Ingles. Mababasa niyo sa wikang Ingles. Mga ako, hindi alam yan eh. Bakit di alam? Wala ko dito eh. Kahit nga mga nanay nila, wala eh. Ang titigas din ng ulo. Mga pamilya, titigas ng ulo. O eh, baka sakali itong mga apo ang maging malambot ang ulo. Bakit napahamak ang mga tao sa panahon ni Moises, ni Noah? Matitigas ang ulo. Bakit namamatay ang mga pinatakas ng Paraon mula sa Ehipto para dalhin sa lupang pangako? Matitigas ang ulo. Sino ang dalawang nakaligtas sa kamatayan na nakapasok sa lupang pangako? Si Caleb lamang at si Josue. Lahat ay namatay sa ilang. And then, ang mga pumasok sa Jericho, kaharian ng Jericho, ay ang mga sinilang nasa ilang. Yun ang nakapasok. Lahat ay namatay sa ilang dahil sa katigasan ng ulo. Ang dami ako pwede ikwento sa inyo. Hindi ako matatapos. No? Siguro ay saan kayo, anak, sa Gentry? Wala, kapit bahay nyo? Sila? Diyan, no? Saan mo? Dito sa baka na tulad. Sa? Isang pagkama ng pagkakas. Ah. Dito lang din po sila sa ano. Kainituhan. Ang San Francisco ba ay bukod yung Kanituhan? San Francisco na din po. San Francisco, kaya sitio Kanituhan. Okay. Sana natuwa kayo, hindi kayo nainis. No? Sana natuwa kayo, hindi nainis. Kaya ako'y umuo sa aking pamangkin. Kaya ako umuo sa aking pamangkin dahil ito ang pagkakataon ko. Para masilo ko ang aking mga apo, para masilo ko ang aking pamangkin. Mga apo yan, mga apo. Kung hindi ko nasila ang mga pamangkin, baka ang mga apo masilo ko. Kung bukas ang isip. Ano ang kaniligtas ng tao? Pagsunod. Pagsunod. Ano ang sabi ni Jesus? Sumayo kayo at gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nangyari lahat. Pero may karuktong yun, sinabi ng Panginoon bago umakit sa langit. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Nasunod ba natin ang utos niya? Hindi. Nasunod natin utos ng Friday. Posisyon, Novena, Santa Cruzan, etc. Yun ang nasunod natin. Ano ang tawag sa utos ng tao? Kasinungalingan. Ano ang tawag sa utos ni Kristo Jesus? Katotohanan. At yung katotohanan ang dapat natin sino, hindi yung kasinungalingan. Nakuha niyo mga kapatid. Okay. Pagpupuri.
Dakila ka, O Diyos, sa buhay ko. Dakila ka, O Diyos, sa buhay ko. Pag nagpupuri, hindi pwede nakahalikip, lahat ang kamay nakalakad. Santo ay ganap. Purihin si Amang Isko. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Dakilain natin si Amang Isko. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At inapunawa kaming tanglawan at patnubayan na may pagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan.
hawa, pagkat ako'y tumawag mo, kaligtasan'y daligyan. Ang wagas na pag-ibig mo ay higit makan sa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang pagkukulan habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako'y dalanangin kamay na katas. Ang wagas na pag-ibig mo ay higit makait sa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang pagkukulan habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako'y dalanangin kamay na katas. At ako'y dalanangin kamay na katas. Amang iskop ko, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa bigat na pagsubok at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggan. O dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, amang iskop, Hari ng langit at lupa. Samo po namin sa oras na ito ay ang iyong basbas upang sa aming paghahandog ng isang sanggol, upang siya'y makapiling sa iyong pagka-Diyos ay lubusang maunawaan ng nandirito. Lord, po amang iskopos ng bawat narinig ng iyong salita ay makaunawa at makatanggap sa iyong banal na pangalan, sa Espiritu at katotohanan ang bawat isa. Loobin mo rin po amang iskopos na ang kanilang naunawaan ay may hatid sa mga nangangailangan ng mga nasa kadiliman, upang sila man ay maliwanagan ng iyong kapangyarihan at hanapin ang iyong pagka-Diyos dito sa iyong santuario. Amang iskopos, ang lahat po ito ay samot dalangin namin sa iyo sa araw at oras na ito, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon na tanging tagapagligtas, at sa iyong banal na pangalan sa Espiritu at katotohanan, Iskopos Kalinisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
isang digmaan, pag-ibig ang inalay, umawit ng alay, ako ng papuri, sa natagong magpapalay ay umami. Tanggapin po ninyo walang hanggang pasasalamat puso Kristo sa Rizal, bayani palaban, bayang pinaglingkuran, buhay ang kapalit, susundan ko mga halimbawang yaman. Bagong Jerusalem, bagong bayan ng tawag, sa lupang kayo mangin. Tanggapin po ninyo walang hanggang pasasalamat puso Kristo sa Rizal, bayani palaban, bayang pinaglingkuran, buhay ang kapalit, susundan ko mga halimbawat yaman. Bagong Jerusalem, bagong bayan ang tawag, sa lupang tayo mangin. Bawin ang alay, ako ng papuri, sa natawong pagpapalay. Bawin ang alay, ako ng papuri, sa natawong pagpapalay. Naging batas ng simbahan ang sino lamang ang narito ng mga sponsors, yun lamang ang mag-a-appear sa baptismal certificate. Gusto namin na mapaging sagrado ang pagbibinyag. Pera rito, hindi pwede ang representative. Kailangan in talagang ninong at ninang ang dumalo sa araw ng binyag. At maunawain nyo na kayo bilang mga ninong at ninang ang tumatayong pangalawang magulang ng bata na bibinyagan. Kaya sa dami ninyo, hindi naman siguro maliligaw pa ang bata. Kung ano maging pagkukulang ng magulang, bilang pangalawang magulang, gampanin nyo ang inyong tungkulin para ang bata ay lumaki na tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sigawan. Huwag natin kakalimutan, pilido. Yes, kailangan may pilido. Pwede puro palayo lang. Good. Pilido ng mga ninong at ninang kasama, hindi palayaw lang. Kailangan kasama ang buong pangalan, hindi palayaw lang. Nilalagay ko sa baptisimal, palayaw nyo lang. Pwede ba yun? Kaya ba kayo palayaw lang? Bagay. Pangalawa lamang naman niya sa anak niya. Kaya hindi niya alam. Dahil kayo marami, ay dyan na lang kayo sa upuan. Ang mahalaga ay ang bata at ang mag-asawa sa unahan at sisindihan ang inyong kandila maya-maya. Pagsindi natin ng spot ko sa ira. Sindihan nyo na po. Kaya, ang aga mo, lilit ang kandila, matutunaw agad. Uy, kasi laki mo. Okay, sindihan mo na.
Sana hindi lang tayo ngayon magkikita. Nakita ko kayo sa mga susunod na araw. At kung gusto nyo na magtanong, wala nang masama. Dahil nasa pagtatanong, para makuha nyo ang mga katanungan doon sa inyong isipan. Ulitin ko, si Jesus ang tagapagligtas, siya ang iskop ko sa hukom, hahatol sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Masilong ng langit, walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus. Ngunit siya ang iskop ko sa hindi tagapagligtas, siya ang iskop ko sa hukom. At si Jesus may sabi, dakila ang Ama hay sa akin. Kaya dakila siya ang iskop ko. Dakila man si Jesus bilang ating tagapagligtas, mas dakila siya ang iskop ko bilang hukom na dumating. Nahahatol sa nangabubuhay at nangamatay. Mo, higo pa ngayon. Wala ba kayo noong invitation card sa mga ninong? Puro men. Kung kaya kayo kayo mag-a-apply sa akin, nickname lang lalagay, no? Di ba nakalagay buong pangalan, first name, middle name, surname? Oh, bakit ibibigay nyo sa akin, puro nickname lang? Di ba kung tanda ko lahat ng pilihan nyo, kahit mga apo ko, basta alam ko. Oh, katulad yung dalawang apo kong yun. Oh, ito, Herrera. Yun, Herrera. Oh, ito ay Quantot. De Los Santos, di ba? Oh. Tingin pa lang hindi susulat. Kung sa Roman Catholic, si Sermo ka na. Pasensya na, tatatlo kasi yung leaflet ko na naiwan dito sa mission. Kaya tatlo lamang nabigyan ko sa ayun siya, magsisyota naman kayo, no? Pasaluhan nyo na lang isa. Okay na? Okay. Ang pangalang bata, si Arian Crystal. Ano ang ibig sabihin ng D? Delet? De la Riva? De la Iba. De la Iba. De la Iba. De la Iba. De la Iba ka. Hindi. Di ba kapatid mo? Ako. Hindi? Side ng heart. Ha? Side ng heart. Sige. Okay ba kayo naman? Okay. Uso-uso yan. Iba tatay, iba ama. No? Iba nanay. Uso-uso na ngayon yan. Because of yung takbo ng buhay. Pero mas maganda, kahit magkakaiba apelyido, nagmamahalan. Diba? Yun ang mahalaga. Maganda ang inyong pakikitungo sa isa't isa, yun ang mas mahalaga. Meron niya pare-pareho apelyido, nagsusuwagan. Diba? O, kaya kahit na magkakaiba apelyido, nagmamahalan, yun ang mas mahalaga. Okay. Okay na? Si Diana, i-scope ko sa nila. Ang bawat
habang Espiritu'y dumating, Ika'y aming Ama, na siyang gabay at patnubay. Kailangan ka namin sa buhay. Kailangan ka, Ama. Kailangan ka namin sa buhay. Kailangan ka, Ama. Mga ninong at ninang, itaas ang inyong kanang kamay sa inyong panunumpa. Ang sanggol na ito'y wala pang sapat na kaisipan at kakayahan upang mangako sa kabanalan na marapat niyang taglayin sa buhay na ito. Kayong magulang, mga ninong at mga ninang, ang may mga tungkulin at pananagutan sa batang ito sa harapan ni Amang Iskopkos. May papangako niyo ba na siya ay inyong gagabayan at palalakihin ayon sa kalooban ni Amang Iskopkos, ayon sa aral at turo ni Jesucristo, sa ngalan at kapurihan ni Amang Iskopkos? Sagot. Laksan niyo. Opo. Kasi may siguro ba yun? Kasi pagsasagot, hindi may basa, hindi may bukabibig. Ariel, Crystal, de la Hipa. Binabotismo kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At binibinyagan kita sa pangalang Arian Cristal T. Herrera. Ang kalamigan ng tubig ay simbolo ng buhay at kaamuan na sa iyo ay binuhos, naway magsilbing pandidig sa iyong kamusmusan upang lumaki ka ng may katalisayan sa pamatnubay at pagmamahal ni Amang Iskopkos at ng iyong mga magulang na sa iyo ay umaruga. At pangalawa, ang iyong mga ninong at mga ninang. Tulad sa butil ng asin na nilalasa ng iyong dila, mula sa tubig, alat at putik na sa init ng araw ay inalagaan, naging kaputian, alat na panimpla sa pagkain. Ikaw nawa, Arian Herrera. Mula sa putikang lupang ito at alat sa kasamaan ay dumalisay sa at maging kaputian, alat na panimpla sa pagkain. Ikaw nawa, Arian, mula sa putikang lupang ito at alat sa kasamaan ay dumadalisay at pumuti sa initan ng silais ng araw, na ibinibigay ni Amang Iskopkos ang pangalaga at pangmatnubay. Magsilbi ka ng panimpla sa pagkain na inihahanda ni Amang Iskopkos sa isang masaganang hapunan na kasalo niya. Tulad sa lingas ng kandila na hawak ng inyong mga kamay,
tanglaw na liwanag sa kadiliman, ikaw na ina at ama, mga ninong at mga ninang ni Arian, tanglawan ninyo ang kanyang kapaligiran upang hindi siya maligaw ng landas. Nawa ay liwanag na tanglaw ni Amang Iskopkos ang sanyang makamit tungo sa katotohanan at kabuang larawan ng isang tunay na Kristiyano sa kapurihan ng Santa Iglesia Katolika at ni Amang Iskopkos. Ang hatid na liwanag ng kandila ay pansamantala lamang, ngunit ang liwanag na hatid ng aral at turo ng Panginoong Hesus ay magpasawalang hanggan. Kaya't panghawakan nyo upang ang bata ay maisilang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu. Ilagay nyo sa kanyang isipan ay ang aral at turo ni Amang Iskopkos sa ating panahon. Ang aral at turo ni Amang Iskopkos ay aral at turo ng Panginoong Hesukristo na nabubuo sa 27 aklat ng Bagong Tipan. At upang hindi mahirapan ng bata, ipagkaloob niyo sa kanya ang 11 batas panglinis upang lumaki siya na tunay na born-again Christian. Nasa inyong pagsisikap bilang mga magulang at pangalawang magulang upang si Arian na hindi maligaw ng pananampalataya. Sa buhay na ito, ang langis ay singkahulugan ng pagtitiis tulad ng pag-inom sa saro ng Panginoon. Ang langis ay dinadalisay, pinagpapala mula sa katas ng bunga ng niyog. Katulad din ng pananampalataya na dinadalisay sa pamamagitan ng iba't ibang pagsubok. Ito ang inyong gawin sa batang ito. Huwag niyong palakihin sa luho, huwag niyong palakihin sa kalayawan. Palakihin niyo sila ay salita ng Diyos, hindi sa kalayawan, hindi sa kaluhuan. Tayo lahat ay anak ng Diyos at pinapalaki sa hirap, sakit at pagtitiis. Gayun din ang bata. Huwag palakihin sa kalayawan, sanasa ng laman at pita ng laman, kaaliman ng laman. Palakihin ang bata sa kapangyarihan ng aral at turo ng Diyos. Naintindihan mo iyan? Ano pangalan ng ating mga magaling? Christine Marie. Amang Iskopkos, marami pong salamat. Nabautismohan ko si Arian Cristal Herrera sa tulong ng inyong lakas at kapangyarihan. Naway huwag po siyang maligaw at lumaki na ang liwanag na tanglo ninyo ang siyang landasin. Sa karapatan at kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ni Amang Iskopkos at ng pamahalaan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ay aking pinapahayag Arian Cristal de la Riva Herrera. Ipinapahayag na isang tunay na Kristiyano at binibilang sa Santa Iglesia Katolika. Ang lahat ay kaloob mula sa lakas ng kapangyarihan at kadakilaan ng kabanal-banalang Diyos, Hari ng langit at lupa na si Amang Iskopkos. Sa pangalan ng Jehovah, sa pangalang Jesus at Iskopkos. Mga ninong at ninang, Pangakong buhay. Patay mo na yung kandila. gaya kandila sa ninyo sa pare mo. Amin.
Next. Gawin mo ito ayon sa batas ng buhay. Bakit ito ko? Hindi ko kayo minamahal. Nasa inyo ang pagkakas. Hindi ko ang pagkakas. At pinagpaplako ka. At higit siyang pagkakalit kung ibigin mo sa kanyang bukas. Bintang anak sino sa akin. Sama babat, pagkakas sa kasal. Yang kadang-kadang, nadamay ko natin. Kung ibigin mo ang karapatan siya sa pamamagitan ng pagkasal ay bago sa kanyang karapatan para sa pinapagpasa ng mga sakit. At kung sino ang nasa kanyang pag-ibig ng mga
mahalin mo. Mapapayong ako isang sa Panginoon mo, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumayo ang pagpapala, umayot ngayon, taglayang liwanag na ininarinig sa araw ngayon. Salamat sa iyo, aming Pagkus. Inagawan mo ang taong tulad mo, ang tanging alay ko sa iyo, aming Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahalin niyas, inintong nilugtong, ang aming dalangin, nawa'y tanggapin. Ang buong buhay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa. Aming ako ay nakita sa iyong pagbabalik, Ama. Makapiling ka, naganap ay lubos, naganap ay lubos, ang tanging alay ko sa iyo, aming Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahalin niyas, inintong nilugtong, ang aming dalangin, nawa'y tanggapin.